Hi, this is JB and this is Anong Ulam? So for today, ang lulutuin natin ay gulay naman. At hindi lang to basta gulay kasi special. So ang lulutuin natin ngayon is shrimp pakbet. Basically, pakbet lang naman to na imbes na alamang yung ilalagay natin ay yung mismong hipon talaga. Ayun yung ilalahok natin. Hindi tayo maglalahok ng karne ng baboy. So parang seafood pakbet. And to be specific, shrimp pakbet. Para sa ingredients ng ating shrimp pakbet, ang kailangan natin ay alokbati, talong, kalabasa, ampalaya, hipon, malunggay, sitaw, okra, sigarilyas, at sibuyas at bawang. At syempre yung pantimpla natin na asin at paminta. Pati na rin ang oyster sauce, konti lang. Pampadagdag lang ng flavor. Disclaimer lang pala muna, pwede nyong bawasan yung mga gulay na yan kung hindi nyo kinakain yung iba. Initin ng kawali. Painitin ang kawali. Luma na tong kawali ko kaya ganyan eh. Huwag nyo siyang husgahan ha. Kapag mainit na yung kawali, lagyan ng mantika. Konti lang, panggisa. Kapag mainit na yung mantika, igisa ang sibuyas at bawang. Sabayin nyo na yan. Ayan, kapag golden brown na sila, igigisa naman natin ang sitaw. Unahin nyo lagi yung mga gulay na matitigas. Yung kailangan palambutin talaga ng husto. Yan, ang palaya. Kalabasa. Pwede na rin natin ilagay yung hipon. Actually, pwede nyong unahin yung hipon. Actually, nasa isip ko, unahin ko dapat yung hipon eh, sa pagigisa. Kaso nakalimutan ko. First time ko kasing maglalagay ng hipon sa pinakbet. Wow! Naisip ko lang to kanina. Why not, imbes na bagoong, hipon ang ilagay ko since pareho din naman silang hipon. Diba? Pag orange na yung ihipon, ayan o, saglit lang, di ba? Naging orange na agad siya. Timplahan na natin. Konting oyster. Konting asin. Paminta. Yan, haluin. Lagyan ng tubig. Pakuluan. Pakuluan hanggang lumambot yung mga gulay. Pero not necessarily sobrang lambot ha. Kasi may iba pa tayong gulay na idadagdag. Ayan, after 3 minutes, pwede na nating ilagay yung iba pang gulay na medyo matigas. Sigarilyas, talong, okra. Pwede niyong dagdagan ng tubig kung nakukulangan kayo sa sabaw, ha? Okay! Think another 3 minutes. Yan. After another 3 minutes, check natin. Malambot naman na. Kapag medyo nadudurog na yung kalabasa, pwede nyo siyang durugin para humalo sa sabaw. Woo! Kung gusto nyo lang naman kasi ako gusto ko siya. Gusto ko siya.
So, kung durog yung kalabasa. Yan. Kapag malambot na din yung talong, sigarilyas, at okra, pwede nyo tingnan tikman, tusukin nyo ng tinidor, tapos kagatin nyo. Okay. Kung malambot na, or i-base nyo na lang sa sensory, skills nyo. Wow. Kapag malambot na, dahil ayaw naman natin ng sobrang labsak na gulay, ilalagay na natin yung mga dahon. Malunggay, diba? Full of nutrition tong ulam natin ngayon. At alokbat. So, ito sa mga nagpapasarap niyan. Yung alokbate. Hindi yan kilala ng ibang tao, yung alokbate. Kasi may mga probinsya na hindi pala nila kinakain. Yung alokbate. Alam nyo ba yun? Ligaw na damo lang daw yan doon sa ibang province. Gusto kasi may dahon sa mga pakbit Yung iba diba hindi sila naglalagay. Saglit na lang to. Ganda kung nadudurog yung kalabasa para lumapot-lapot yung gulay. Yan, amoy na yung dahon. Gusto ko yung amoy na dahon. Dahon na pagkain Kayo I think this is okay na. Yay! So, ito na ang ating shrimp pakbet. Yay! Let's go! Yan, shrimp pakbet. Pwede nang kumain mga anak ng ating shrimp pakbet. So, ayan, paborito ko rin ang shrimp. Kaya, lahat ng nilahok natin ngayon sa ating shrimp pakbet ay paborito ko. At lahat ng nakakanood nito at magluluto nito sa mga susunod na araw, paborito ko na din kayo. So again, sana may natutunan kayo for this day, for this session, for our cooking session for today, na obviously parang pagod na ako sa life ngayon. Pero kirikisi pa din. And again, kapag meron kayong gustong lutuin na hindi nyo alam kung paano, at tatanong kayo kay mama ng anong ulam, pero wala siyang maisagot, lagi lang ipaalala sa kanya na this is Ate JB and this is Ma, anong ulam. Comment lang kayo sa mga gusto nyong matutunan na ituturo ko sa inyo. Ako galit, pagod lang.